Alam ko marami sa inyo ang excited na ngayon na malaman kung paano ho ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo dati for 35 years ay naging Seventh-day Adventist. Ano ho? Well, para po atin pong maliwanagan yan at makukuha, isa-isahin natin siguro, Brother Eddie, no? Siguro maganda maikwento nyo. Bago kayo naging Seventh-day Adventist, kayo po ay, ano po ang inyong tungkulin sa Iglesia ni Cristo at ano po ang inyong naging karanasan dyan? Makwento nyo po muna. Ako po ay naordinahang ministro taong 1980. 1980. Although lumusong ako sa gawaing pagka-ministro ay way back 1974. Pero kayo po ay ipinanganak na sa Iglesia ni Cristo? Opo, handog po akong iglesia. Handog ako sa Iglesia ni Cristo, mga magulang ko, hindi lang mga Iglesia ni Cristo, kundi lahat may tungkulin mula sa aking kapatid na panganay, hanggang sa bunso kong kapatid, isang diakonesa ngayon dyan sa parte ng Pampanga, sa Dao. Meron pa nga akong brother-in-law. Kapatid na Mamerto si Gabriel, isang instructor ngayon dyan sa NEU, sa New Era College of Evangelical Ministry. Nandiyan siya ngayon. So, ibig sabihin, talagang bata pa lang kayo. May root na sila. May root na talaga kayo sa Iglesia ni Cristo, no? Talagang, kumbagang foundation nyo ay matatag. So, sabi nyo, nag-aral kayo ng pagmiministro at nagtapos kayo, nagsimula kayo ng mga 1974, sabi nyo kanina? Opo. So, way back 1974, naging voluntary worker po ako dyan. Okay. Ngayon, inabot kami ng bagong patakaran na kailangang lahat ng mga lumusong na nag-voluntary worker ay kailangang magdaan sa paaralan. Kaya kami po ang unang batch ng tinatawag na EBCO. Evangelical course muna bago nagkaroon ng Bachelor of Evangelical Ministry. Diyan po sa Calamba kami ini-assign noon dahil sa extension school ng pag-aaral, ng pagkaministro, pagkamanggagawa. At nandyan si kapatid na Brigido Lubao, kung natatandaan ko pa, isang debater yan, pero siyang isang instructor namin noon. Talaga? Yan sa Laguna. Na ang tagapangasiwa dyan noon ay si kapatid na Glicerio Santos Sr., ang ama ng kasalukuyang yung junior auditor ngayon ng Iglesia ni Cristo. Ayun. So, ibig sabihin, sa loob ng panahon na yan, paglilingkod nyo bilang ministro ng Iglesia ni Cristo, talagang wala kayong pagdududa sa inyong sarili na talagang yung Iglesia ni Cristo po talagang tunay na pananampalataya para sa ikaliligtas ng tao. Wala akong kaduda-duda ron. Kasi yun kung aking sasagutin yan, kapatid na Ronald, walang ibang pagdududa palibasa mula pagkabata hanggang sa paglaki. Wala namang ibang itinanim at ipinunla sa amin kundi Iglesia ni Cristo lang. Wala naman silang binabanggit na ibang relihiyon. Sapagkat sa panahon ngayon, wala naman kaming kamuang-muang pagdating sa relihiyon. Basta ang sabi, Iglesia ni Cristo, ito lang ang totoo, ito lang ang tama, ito lang ang tunay. So ano ang nagtulak sa inyo? Bakit kayo pumasok sa pagmiministro? Hindi kayo nasiyahan sa pagiging ordinary membro lang? Pumasok ako sa pagkaministro noon. Although ito, sasabihin ko po ng tapatan, it's hard to be pretender. Pumasok ako sa pagmiministro, pagmamanggagawa noon, pero hindi yun ang talagang pakay ko. Hindi yun ang talagang pakay ko noon, kundi para tignan lang kung ano ba ang magiging ministro. Subalit unti-unti na bago yung aking pananaw. Sapagkat ang naging instructor ko noon ay si kapatid na Rodolfo Ursua nung siya nabubuhay pa. Although lumaki ako sa piling ng aking bayaw, ang aking tinatawag na brother-in-law na isang ministro, batikang ministro. Batikang ministro siya. Yung ba yung nasa Central ngayon? Yun po yung nasa Central. Okay. Siya po ang nagpalaki sa akin, siyang nagpaaral. At siya rin ang
humubog sa akin sa pagiging ministro. I see. So malaki ang kanyang naging influensya sa inyo. Opo. Kaya unti-unti ay nabago ang inyong pananaw sa pagmiministro. Hindi lang dahil noon na gusto niya lang maobserbahan, pero talagang siya ang nagtulak sa inyo. Opo, dahil saan man siya noon madestino, kinukuha ako. Halimbawa, ako'y naka-assign ng Isabela. Ang first na destino na siya nung siya ma-promote as division minister, division pa lang ang tawag noon, tagapamahala, ay ang Baler. Kinuha niya ako sa Baler. Doon niya ako hinahasa. Talagang inihahanda ako. Nang madestino siya ng Marinduque, kinuha ulit ako sa Marinduque. Marami na palang assignment. Maganda ang training sa kanya, ng kanyang bayaw. Hinubog talaga niya ako. Subalit, sa paghubog niya sa akin, nagkaroon lang kami ng medyo konting di pagkakaunawaan. Sapagkat habang tumatagal, pag nalalaman kong mali, hindi ako sumusunod sa kanyang iniuutos pag alam kong mali. Yun ang magandang prinsipyo na nasa inyo, no? Talagang kung minsan nagagalit ang ate ko, hindi mo ba ginagalang ang kuya mo? Parang di mo siya nire-respeto. Sabi niya, pasensya na ate, pagkaalam ko kasing hindi ko kayang tanggapin. Hindi ako pwedeng sumunod. Tama. Pero naikwento nyo sa amin na dumating yung pagkakataon na talagang sineryoso nyo yung pagiging ministro sa Iglesia ni Cristo, ano pat kayo po mismo ay nakatanggap ng maraming parangal. Opo, hindi ko po ipagkakailayang, kapatid na Ronald, sapagkat nung kami pawalan na sa paaralan, sa field na kami sinanay, dito pa lang sa Laguna ay kinakitaan na ako ng potensyal ng aming tagapangasiwa, ng kapatid na Glicerio Santos. Nakita na sa akin ang pagiging potensyal bilang isang magiging mabuti at magiting na ministro. Yun. Kaya sa Laguna pa lang ay halos buwan-buwan tumatanggap ako ng mga sertipiko sa larangan ng pagbubunga. Ngayon, pagdating din sa bahagi ng Marinduque, hindi rin na andap o kaya ay tumigil yung alab ko sa larangan ng pagpapalaganap. Diyan tumatanggap din ako ng mga sertipiko at mga medalya. Naipakita nyo nga sa akin yung inyong trophy. Ano ba yung trophy na yon na nakita ko sa larawan ninyo? Opo. Yung sa trophy na yon, nung ako'y maordinahan naman na bilang isang ministro, ang nag-ordina sa akin ay ang kapatid na Eranio G. Manalo. Siya mismo. Siya mismo sa Santiago, Isabela. Nang ako'y patungan niya ng kamay, hindi ko rin maintindihan kung ano yung pumasok sa aking katawan. Banal na espiritu ang tawag namin doon. Okay. At nang matapos ang ordinasyon, kinausap ako ng kapatid na Eranio G. Manalo. Nakita ko't nasubaybayan ang iyong mga performance. Sana ngayong ministro ka na, ipakita mo ang pagiging tunay mong ministro. Tinandaan ko po yun. Tumatak talaga sa inyo. Tumatak kaya way back 1980, 81, and 82, pinatunayan ko kay kapatid na Eranio G. Manalo yung kanyang sinabi. Kaya ako po ay ginawaran ng pagkilala nang ipinakita ko ang pagiging masigasig ko sa pagbubunga sa larangan ng pagpapalaganap. Ako lang marahil ang masasabi kong ministrong kinilala ng kapatid na Eranio G. Manalo sa larangan ng pagpapalaganap at maging sa larangan ng pag-aalaga sa iglesia. Amen. Nabanggit nyo nga kanina na yung dalawang alalay ni ka-LD na si Santiago, Ben Santiago at si Priano Sandoval, hindi nila natanggap yung ganong parangal na natanggap ninyo dahil sa dami ng inyong naakay sa pananampalatayang Iglesia ni Cristo. Ikinagagalak ko yon sapagkat nag-isip din ako, bakit sa dami ng inabot kong matatandang ministro katulad ng kapatid na si Priano C. Sandoval, kapatid na Benjamin Santiago Sr., hindi ko nakita man lang na sila'y inabutan ng pagkilala sa kanilang kagitingan bilang matatandang ministro na nakasama ng sugo ng kapatid na Felix Manalo. Isang napakalaking karangalan para sa akin nang ako ay kamayan
abutan ng mga sertipiko, medalya at tropeyo ng kapatid ni Eranio G. Manalo pagkilala sa naging kontribusyon ko sa larangan ng pagpapalaganap. Kaya dyan ay masasabi natin na talagang kayo hindi biro na ministro. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta na ministro na Iglesia ni Cristo, no? So hindi siya yung sa ibang motibo, kundi talagang ang pagmamahal niya sa gawain bilang ministro ang nag-move sa kanya. Kaya kasi nabanggit niya, bago pa siya ma-ordain, talagang masigasig na siya sa pangangaral. Nakita. Kaya nakakalungkot na nung time na kayo ay naipakilala, lalo na doon sa Facebook na dati kayo ministro, ito na siguro yung pagkakataon, kapatid na Eddie, na sabihin at gusto nyo sabihin doon sa mga nagda-doubt na doon sa inyong pagiging tunay na ministro na kayo dati. Kasi parang para sa mga kaibigan natin Iglesia ni Cristo ay hindi sila makapaniwala ng isang napakasipag na pinarangalan ng napakaraming award ng KRD ay magiging Seventh-day Adventist. Ano masasabi niyo dun sa mga nagda-doubt sa pagiging dati niyong ministro? Yung mga nag-post sa Facebook yan na ang pamagat ng kanyang page ay ang katotohanan lamang. Bagamat wala naman tayong makitang profile nung sino man yun. Binanggit niya roon na isa raw akong huwad at nagpapanggap na ministro. Binanggit pa niya roon na ako ay binayaran ng kapatid na Ronald. Nadamay ako. Marami ka palang pambayad, bro. Ang dami ko palang pambayad. Sabi ko nga, bakit hindi binanggit doon yung halaga? Oo nga, kung magkano. Para mag-apply sana siya. Alam mo kung sino ka mang nag-post sa ang katotohanan lamang. Hindi kasi niya sinabi yung pangalan niya. Dahil hindi mo sinabi ang pangalan mo, ewan ko kung sino ngayon sa atin ang mapagpanggap o huwag. Kung ikaw ang nagdududa sa pagkaministro ko, malaya kang pumunta sa sentral ng Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko pa sa'yo kung gusto mong numero ng telepono nila doon. At maging yung departamento na dapat mong tawagan. Tsaka may number ata kayo doon yung parang identity. Meron kaming tinatawag na sa amin lang na mga ministro yun Kung nagdududa ka kahit yung aking man lang ang tawag doon ano na yung binanggit ko kanina, nawala na tuloy sa isip ko. Yung parang number ninyo na andun yun ang parang unique identity ninyo na kayo ay ministro. Ministro ng Iglesia ni Cristo. Katibayan. I'm sure kapatid na Edith, mga kasama. Assign number ang tawag ko pala. Assign number. I'm sure maraming nakamonitor sa atin ng Central ngayon. Kasi ito hindi biro, pinost natin ito. At in fact, may mga kaibigan tayong Iglesia ni Cristo dyan. So talagang hindi ako nagdududa kasi yung pinakita niyo mga picture at makikita niyo po yan sa edited version ng ating video. Ipopost ko po yung mga katibayan na talagang ministro po itong ating kasama ngayon. Dati ng Iglesia ni Cristo for 35 years and no doubt about it. Ngayon gusto naming malaman at siguro gusto ring malaman ng ating mga tagapakinig. Ano po ba nangyari? Paano naging kayong Seventh-day Adventist? Parang napakahirap na isang masipag na ministrong kagaya ni kapatid na Eddie ay magpalit pa ng relihiyon kasi bihira ako makapakinig ng ibang mga ministro mahirap na yung ang ordinaryong member minsan mahirap na akayin na lumabas sa iglesia at lumipat, pero kayo na isang ministro na parang first time lang nangyari sa kasaysayan ng Adventist sa Pilipinas. 35 years ay naging Adventist. Ano po bang turning point nyo, Brother Eddie? Pwede po malaman namin ano ba nangyari? Kapatid na Ronald, itong pag-anib ko sa Seventh-day Adventist, hindi ko kalooban ito. Hindi rin ito dahilan sa ako'y inalis at itiniwalag sa Iglesia ni Cristo at bilang bahagi ng paghiganti ay para bang sasabing, bakit wala na ba akong ibang lilipatan? Oo nga. Maling prinsipyo po yun. Maling kaisipan. Sasabihin ko ang totoo, nang ako itiniwalag, inalis sa Iglesia ni Cristo, dahil nga lang sa nangyaring mga pagtatanggol ko rin sa pamilya. Naganap na issue, yung controversy sa Iglesia. Isa rin ako sa dinisiplina dahil nga lang sa pagko-comment ko sa Facebook.
pagko-comment ko dun sa mga pangungusap ni kapatid na yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, si Zabala. Edwil Zabala. May mga comment ako ron dahil puro sablay naman talaga yung mga pahayag niya doon. Kaya nga sabi ko niya, pagka ko, sablay ka naman dyan kapatid sa pahayag mo. Panay sablay ang sagot ko doon eh. Para bang yung apelyido na rin yan, nagiging Edwil Sablay na rin eh. Hindi na Zabala. Pasensya na ka brother, pero sablay ka talaga sa ilang mong mga ipinahayag. Doon ako dinisiplina. Ipinatawag ako sa distrito, bakit daw yung ganun-ganun ang aking naging reaksyon. Wala akong ibang binanggit, hindi ako lumalaban. Ang nilalabanan ko po rito kako yung mali. At ang sabi ko, yung panawagan ng kapatid na Christine ay totoo. Hindi mananawagan ng isang ina ng ikasisira ng reputasyon ng kanyang anak. Lalo ng pamilya niya. Opo, lalo na ng kanyang pamilya. Hindi rin mananawagan ng isang kapatid niya sa laman. Kung hindi siya, wala siyang nakikitang mali. Kung puro tama ang makikita niya, hindi magre-react ang isang kapatid at kapatid niya sa laman sa nangyayari ngayon. Lahat ng yon, sinabi ko, totoo yun. Totoo, hindi mananawagan ng isang ina. Maring sabihin nila, pwede ka bang maglahad ng ebidensya? Dahil alam nyo ang iglesia, pagka nagsabi ka ng anong kontra, hanapan ka ng ebidensya. Yun nga eh. Kaya na ako ipinatawag sa distrito, sabi ko, ire-respeto ko po kung ano man ang magiging pasya ninyo sa akin. Pero sabi ko, respetuhin din naman sana ninyo ang aming damdamin. Tama. Ngayon kung pagdating sa anomalya, sabi ko, kung gusto nyo po kapatid na Bernard, sabi ko sa kanila, ngayon na patutunayan ko sa inyo, dito nga lang sa distrito natin maraming anomalya. Hinamon ko siya noon at yan ay tinitindigan din ng aking panganay na kapatid na lalaki. Alam niya ang kasaysayan nung inirereklamo kong anomalya noon. At hanggang ngayon, hindi pwedeng talikuran ang katotohanan iyan. Kaya ako'y dinisiplina, na ako'y madisiplina at tiniwalag. Iniluha ko yon. Napakasakit para sa party ko na ako'y dinisiplina dahil lang dan pala sa pagkukomment o pagbibigay ng reaction sa panig ng mga itiniwalag ding pamilya ng kapatid na Manalo. Iniluwa ko yun kaya't ako'y nagtanong sa Diyos, nagtakda ako ng 3 linggong pananalangin o panata. Hiniling ko sa Diyos, Panginoon, nakita mo kung paano kita pinagsilbihan. Iniukol ko ang aking lakas at buhay. Kinilala ng dating tagapamahalang pangkalahatan ang aking kagitingan bilang isang tunay na ministro. Gusto kitang pagsilbihan pero ngayon wala na akong karapatan para magsilbi. Tiniwalag na kayo. Tiniwalag ako. Ang Tsaka considered na nga sa labas na kayo ng iglesia, wala na kayong kaligtasan. No? Opo. Oo. Sapagkat ang pagtitiwalag sa iglesia ay katumbas ng kamatayan. Grabe, no? Katumbas na ng kamatayan mo, nilagot na lahat-lahat ang relasyon mo at Pati kaugnayan sa connection mo Diyos. sa langit. Opo. Kaya tanong ko sa Diyos, Panginoon, saan mo ba ako gustong magsilbi? Saan? Yun ang tanong ko sa Diyos. Nung matatapos ng 3 linggong panata, hindi talaga ako mapalagay, hindi ako mapakali. Nandun ang puso kong magpatuloy sa paglilingkod. Binuksan ko ang aking computer, itinipe ko yung isang blog ng Antonio Evangelista. Para tignan kung ano nang nangyayari sa iglesia. Ngunit ang lumitaw hindi yung blog ni Antonio Evangelista. Ang lumitaw ay ang debate ng Seventh-day Adventist at Iglesia ni Cristo between Richard Thompson at between Jose Ventilacion. Parang ang layo ata ng inyong search, ano? Opo. Tinipe ko ang Antonio Evangelista. Debate. Pag pindit ko gano'n ng enter, ang lumabas. Debate. Debate ng Seventh-day Adventist. Nagulat ako. Sabi ko, bakit ito? Oo. Como, debate na Iglesia ni Cristo, nasa puso ka pa rin ng Iglesia noon. Kampi pa Pinanood kayo. ko. Buong-buo kong pinanood, tinapos. Nakita ko ang magandang stand ng Seventh-day Adventist. Amen. Pagkatapos kong mapanood, pumasok ako sa aking silid. Nagtanong ako sa Diyos, Panginoon, ito ba ang tugon mo sa aking panalangin? Pagkatapos nung wala na naman, ginagawa ko ang aking mga routine sa bahay, Bilang paikot-ikot Iglesia ni Cristo. bilang
isang ama. Kinabukasan, ang pakay ko at intensyon ay para tignan ang nangyayari sa iglesia kasi tumatawag ang aking mga anak, Daddy, nagkakagulo talaga sa iglesia. Sabi nila, tignan nyo sa Rappler, tignan nyo sa ganito. So, binuksan ko ulit ang aking computer. Yung inaasahan kong lalabas, hindi yun. Iba na Kundi naman. Seventh-day Adventist ulit. Debate na naman sa Bansod. Ay, sa Bansod, sa Mindoro. Sa Mindoro. Mindoro naman. Sabi ko, nag-isip ako, Diyos ko. Sa minsan at pangalawa mong pagpapahiwatig na ito, iisang ibig sabihin, dito mo ako gustong magsilbi. Amen. Sabi ko. Amen. Yung providence ng Panginoon. Opo. Ah. Kaya pagkatapos kong mapanood yun, pumasok ako sa silid, nagpasyan ako, salamat po Panginoong Diyos sa kasagutan mo. Amen. Nung matapos kong mabanggit yon sa aking panalangin, pumasok sa aking isip ang sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Sapagkat alam kong dito siya nagmula, Oo nga. naalis. Kung inalis siya, ako naman ang ipinasok ng Diyos. Ako naman ang ipinalit. Amen. Ibig sabihin may plano. Amen. Kung ako pong tatanungin mo, kapatid na Ronald, ayaw ko sa Seventh-day Adventist eh. Ayaw ko. Ayaw nyo talaga. Pero ang hindi ko kayang tutulan Amen. at hindi ko rin kayang ayawan yung kagustuhan ng Diyos. Amen. Oo. Dito niya ako tinawag. Amen. Kaya yung sinasabi ng iba, buang ka na kapatid na sugitan. Nasisiraan ka ng bait. Matagal na akong nasiraan pala ng bait sa iglesia ni Kristo. Nako. Salamat po Panginoon. Binuksan mo ang aking kaisipan. Nandito Amen. ako sa tunay ng paglilingkod. Sa iglesyang kung saan sinanay at hinubog ng Seventh-day Adventist ang sugo ng iglesia ni Kristo 1914 na dito ay inalis siya. May dahilan kung bakit siya inalis ng Diyos. Ngunit may dahilan din bakit niya Kayo tinawag. tinawag at ako naman ang ipinasok. Anong sumunod na naging hakbang nyo? Paano ho kayo ngayon nagkaroon ng kaugnayan sa mga Seventh-day Adventist? Ang ginawa ko nung pagkatapos na makapanalangin, dahil ikaw kapatid na Ronald, ang hulit kong nakita na nagsalita, sinearch kita sa Facebook. Ayun. May impact ka pala sa kanya, Brother Ronald. Ginamit Nag-search din ako ng Panginoon. sa Back to the Scriptures. Amen. Nag-post na ako doon, brother. Tulungan mo ako. Tandaan ko yun. Gusto kong magsilbi sa Seventh-day Adventist. Hindi na rin po nag-hesitate o nagdalawang isip ang kapatid na Ronald dahil sinabi ko yung aking address, nandito ako sa Kawayan City, Isabela. So, nag-post na rin siya sa Facebook. Although doon ay itinago muna yung aking pangalan. Oo nga. Naalala ko yan, Brother Ronald. Opo. Kasi hinahanap mo yung cellphone number ng district. Yan, oo. Naalala ko, Nag-post ako. nag-phone ako sa iyo. Nag-email ako sa iyo. Yes. Yung cellphone number. Yan, nagtulong-tulong po ang mga kapatid. Opo, at ang isa sa nag-comply doon sa panawagan ay si kapatid na Jessica Vitin na taga Santo Yan, Tomas, yan. Isabela. Pero nasa Baguio siya noon. Pero meron siyang contact kay Pastor Joel Solomon. Solomon. Opo. Kaya si Pastor Joel Solomon ang pumunta sa akin sa bahay. Ako po yung tinext ni kapatid na Jessica regarding po sa inyong plano na umanib po sa iglesia, sa Seventh-day Adventist. Sabi ko, opo. Opo, Pastor, salamat sa pagdalaw mo. Sabi ko, ngayon, itakda mo sa akin ang doktrina. Aralan mo ako, gusto kong malaman ang mga doktrina, paniniwala, beliefs ng Seventh-day Adventist. Brother Joel, ayaw kong magsinungaling. Pero sasabihin ko yung talagang senaryo. Ang binanggit mo sa akin, hindi kita pwedeng doktrinahan ka, Eddie. Bakit daw? Dahil ang sabi sa akin, baka mas bihasa ka pa sa Biblia kaysa sa akin. 35 years kang ministro, mas batikan ka sa akin sa Biblia. Sabi niya, ay hindi,
doktrinahan mo ako. Sabi ko, brother, hindi na po, hindi ko kayang doktrinahan ka. Hindi ko po kayang doktrinahan ka, sabi sa akin. Paano ko malalaman ang mga dapat kong sundin sa Seventh-day Adventist? Sabi ko, ang sabi sa akin, bibigyan na lang kita ng Biblia. Ayun. Sabi ko, marami akong Biblia. Kapatid, napakarami kong Biblia. At yan, totoo, napakarami kong salin ng Biblia. Mula sa mga English, may Moffat ako, may King James Version akong mga original. Meron akong mga Biblia hanggang ngayon. Iningatan ko yun eh. Pero Brother Eddie, naging madali ba sa inyo ang paglipat bilang isang 35 years na ministro na maging Seventh-day Adventist? Kumusta yung sa pamilya nyo? Yung hindi ba kayo naka-experience ng pag-uusig? Struggle. Ang totoo, may mga bumangon na hadlang sa gabal. Alam kong yun trabaho naman ni Satanas yun eh. Hindi siya natutuwa doon sa ginawa nyo eh. Dahil sa gumawa rin siya, ang totoo kapatid na Ronald, ewan ko kung pwede kong banggitin dito, yung mga threat, may mga banta rin na dumating sa amin. Muntik pa ako madamay eh. Ewan ko dahil sa ewan ko kung mga taga Isabela yon o dahil noon ko lang sila nakita sa mukha. Kung Isabela sana, kasi ang Isabela talagang gamay ko ang Isabela. Buong Isabela. South, Isabela East, and Isabela West. Libot ko lahat yan. Yung mga lokal na yan. Yung mga distrito na yan. Pero mga bagong katauhan. Malamang hindi taga doon yung pumupunta sa inyo. Yung mga nagmamanman doon, nagmamasid. Pag hindi yata makatiis, nilalapitan ako. Ka-Eddie, sabi niya, mag-ingat ka. Yun lang naman, yung mga salitang iyon, makahulugan. Mag-ingat ka. Isa lang pagsubok sa inyo yan, mga kapatid. Ano? Pero hindi nyo mahal ang buhay nyo, mas mahal yung Panginoon sa buhay nyo eh. Yun ang natandaan ko, sabi nyo sa akin. Ang sabi ko naman, salamat at may pagmamalasakit kayo sa akin. Sabi ko, dahil ako inyong pinag-iingat. Yan. Yun naman ang sabi ko, salamat at ako inyong pinag-iingat. Pero sa isip ko, merong banta rito. Meron yan. Meron. So pag dumating ang panahon na nakikita nila na hindi na nila ako mapipigil sa aking hangarin, sa aking pakay, sa aking layunin, bumalik ang mga ito. Kilala namin si Pastor Joel. At kilala na rin namin si Dr. Ronald Obidos. Kung mahal mo sila, tumigil na po kayo sa inyong ginagawa. Another panakot na naman. Dahil hindi ako tumitigil talaga sa pag-comment sa Facebook. Pagka may nakita kong sablay sa mga pangungusap ng tagapagsalita sa iglesia, hindi nila ako pwedeng pigilin. Kaya nga sinabi ko, nirespeto ko yung kanilang desisyon sa akin, irespeto naman nila yung aking damdamin. Kamusta naman po yun sa pamilya ninyo? Ano po ang naging reaction nila sa inyong naging desisyon? Naging madali ba ito para sa inyo? Hindi, dahil sa noong nakatakda na, eto nga pala, bago ko makalimutan, sapagkat nung dumalaw sa akin si Brother Joel, sabi niya, hindi kita pwedeng doktrinahan. Doon muna tayo. Sige po. Bibigyan kita ng Biblia. Sabi ko, marami akong Biblia, brother. Hindi po iba yung Bibliang ibibigay ko. Bakit ibang salin? Hindi, dating salin po. Kaya lang, sa likod po noon, nandoon yung fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Yun ang pinagkaiba talaga. So, ibinigyan nga ako ng Biblia. Kaso, hindi ko maintindihan. Hindi ko gaanong maunawaan. Ang Bibliang iyon, Ilocano. Although ako Ilocano rin, kapatid na kaya lang medyo malalalim ang ginamit na mga pangungusap. Kaya pala. May ganun kasing Ilocano. Ang mas nakasanayan ko kasi kung hindi man English ay Tagalog Bible. Pero ngayon may Tagalog Bible na kayo na may aral ng Adventist sa likod. Meron na po. Praise the Lord. Buti dahil sa, yun ang ipinangako sa akin ni Brother Joel. Sige po, papalitan ko yan, pero pagkatapos na lang po ng bautismo mo, sabi. So sige, inasahan ko. And then,
Lumipas ang ilang linggo at buwan dahil nag-PM po ako sa inyo noon. Opo. At maging kay Brother Joel, sabi ko, Joel, maglaylo muna tayo. Yeah, oo, natandaan ko yun. Magmamasigla ako, makikiramdam, magmamanman. Kasi ako man, minamanmanan. Sabi ko, magmamasid muna ako, makikiramdam. Kung yung huling dumating sa akin kako ay biro, ay salamat kung biro yun. Biro Pero lang. kung yung totohanan ay mahirap na. Mm-mm. Sabi ko, mahirap na. Baka pangalan ko lang nasa kabaong pag dumating ang panahon. Sabi ko, mahirap yun. So naglaylo kami, nakiramdam kaming pare-parehas. Nung makita kong tahimik naman, siguro kako, itinuring kong biro. So yun, itinakda ko ang bautismo, pero tumutol ang aking mga anak. Lalo ng aking asawang handog din sa iglesia, lumaki sa iglesia, mga magulang niya nung nabubuhay pa, yung mga may tungkulin din sa iglesia. Mga kapatid niya hanggang sa kasulukuyan, may mga tungkulin din sa iglesia. Pero bago dumating iyon, unexpectedly, ito pang isang magandang bahagi ng aking buhay bago naging Seventh-day Adventist. November 19, tandang-tanda ko ang petsang yan. November 19, may pumaradang isang bagong-bagong AUV sa tapat ng bahay. Tinted. Sino kaya ang mga ito? Sabi ko. Ang bumaba si Pastor Joel. Sabi ko, Pastor, may bago ka ng sasakyan ha. Sabi ko, hindi po sa akin. Sabi niya, mamaya, may bumaba, si Brother Luke Caceres. Mamaya may bumabang matanda na kamukha ko. Kamukha ko rin. Sino yun? Sino yan? Pero hindi ko kilala. Yung huling bumaba, yun ang kilala ko. Ayun. Si Brother Richard Thompson. Napanood nyo na Opo. Napanood nyo nung una. Nung makita ko, Sunod nyo na nakita. Richard, ikaw ba yan? Ako nga tatay, idol, ba't ka nandito? Sabi ko. Totoo yun, sinabi Idol ko, talaga. idol, ba't ka nandito? Nung lumapit sa akin, ang sabi, tatay, ikaw ang aming sadya. Sige, li kayo rito, pasok sa bahay. Tama-tama may crusade si Brother Richard. Yung time na yun, Opo. nakita ko din yun, Isabela. Crusade siya ron. Pasok kayo sa bahay. Inistima siya ng aking asawa, ng aking apo, mga anak, giliw na giliw nga dun sa pagiging bibo ng aking apo eh. So nung nakaupo na sila, wala nang ibang pag-uusap kundi ano ba talagang sadya. Pero ako'y natutuwa, nandito ka Richard, sabi ko. Ikaw ang aming pakay, tatay, kasi nasabi sa amin ni Brother Joel na gusto mo raw magpabaptize. Totoo ba yun? Sabi ko, totoo, Richard. Handa akong magpabaptize. Tinatawa ako ng Diyos dito. Amen. O sige, tatay, ganito. Total, meron kaming crusade sa barangay Turod, Rena Mercedes, Isabela. 1 week crusade namin doon. Pwede ka bang makasama gabi-gabi? Sige, kako, Richard, go. Go ako dyan. Basta sa ganyang Siya pa ang bagay. speaker, si Brother Oo. Richard ang speaker. Go ako dyan. Yan. So, 1 week na crusade nila yon hanggang November 19 to November 27. Dahil November 28, bautismo na. 23 souls, ika-23 ako doon. 23 souls ang naani sa barangay Turod. Amen. Karamihan doon, mga matatanda ng tulad ko na pa-twilight na ang buhay. Oo. Pero mas matatanda sila dahil yung iba nga hindi nang makalakad. Hindi talaga inakay. Sabi ko, nung nakatakda na ang bautismo kinabukasan, kinausap ko ng aking asawa, o ito, paano ito mami? Di magkaiba na tayo ng relihiyon. Kung ikaw ibabalik sa iglesia, nasa iyan. Pero ako dito na. Sabi ng aking asawa, Daddy, kung hindi ka na mapipigil, maghihiwalay tayo. At ng iyong mga anak. Masakit yon para sa akin. Mabigat yan. Maghihiwalay tayo at ang iyong mga anak. Pero kung tapos ng aking pasya, na nabanggit ko sa Panginoon na dito na ako magsisilbi, kung yan ang pasya mo, sige, maghiwalay tayo. Nako.
Umiyak siya nung sinabi ko ng may paninindigan na sinabi ko, sige, maghiwalay tayo. Mm. So, ang ginawa ko, nag-impake na ako, Brother Ronald, ng mga gamit ko. Pero ang pinakamahalagang inimpake ko, mga aklat. Amen. Pagkatapos, tinawagan ko si Brother Joel Solomon. Brother, kako, may problema. Ano po yun, Ka Eddie? Maghihiwalay kami ng aking pamilya. Mm. Kung kami maghihiwalay, meron bang handang kumupkup sa akin? Mm. Yun po ang sinabi ko kay kapatid na Joel Solomon. Pinatayan ako ng cellphone ni Brother Solomon. Na ako'y patayan ng cellphone para rin nawala yung aking pag-asa. No. Hindi pala ako kayang kupkupin at ipagmalasakit ng isang pastor. Ngunit after several minutes, tumawag ulit si Pastor Joel and he asked an apology. Sabi, tatay, Ka Eddie, pasensya ka na po kung ang napatayan kita ng cellphone kanina. Nasaktan din ako doon sa sinabi mo. Pero ang alam mo, ang ginawa ko, kinausap ko ang church leaders. Kinausap ko sila sa problema mo. Iisa ang kanilang naging tugon. Handa kanilang kupkupin. Amen. Sabi ko, nabuhayan ako ng pag-asa ulit. Ay, salamat ka ako, brother. Akala ko, tinalipuan mo na ako. Opo. So, nung gabing yon, hindi na kami nagtabi ng aking asawa. Okay. Doon siya sa room namin, sa kwarto namin, at ako naman sa kwarto ng aking mga silid. Silid ng aking mga anak. Hindi ako nakatulog. Nakahiga ako, nag-iisip. Subalit 2:00 ng madaling araw, kinatok ako ng aking asawa, Daddy, pwede ba tayong mag-usap? Binuksan ko ang pinto. Bakit? Ano pa bang pag-uusapan natin? Yung tungkol sa pagpapabautismo. O hindi ba ako ayaw mo? Sabi ko, ano pa? Daddy, sabi niya, payag na akong magpabautismo ka, huwag mo lang kaming iwan. Amen. 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 Isang napakasarap na musika sa akin yun. Nayakap ko siya, salamat sa pangunawa mo. Kung pwede, bukas, isama mo si Bunso. Dahil dumating ang aking bunso galing ng Taiwan. Saksihan ninyo ang bautismo ko. Anong araw yun po yun? Anong araw? Anong day yun? Kung na yun, November 28, 28. 2015. Last year Opo, lang. 2015. Last year. lang. Pero sabi niya, Daddy, hindi kami pupunta ni Bunso. Sabi niya, o sige, kung ayaw niyong saksihan yung bautismo ko, salamat na lang at naunawaan niyo ako. Yan. Yung pala tinawagan siya ng aking panganay na anak. Si Melody na nandito sa Kanlubang. Nalaman nga niya ang nangyari. Siguro nagsumbong din yung aking asawa. So, ang aking panganay na anak ang nag-advise. Napaka-broaden ng isipan ng aking anak. Nang binanggit marahil, Mami, hayaan nyo na si Daddy. Hindi susuong si Daddy sa kanyang ikapapahamak. Kilalang kilala ko na si Daddy. Basta alam niya yan ay mali, iiwan niya. At pag yan ay alam niyang tama, yayakapin niya. Amen. Kaya yun nga po ang naging pangyayari. November 28, dala ko ang aking attache case, nandoon yung aking kasuotan. Certificate. So sino po ang nagbaptize sa inyo, Brother Eddie? Sino Si po? Brother Joel Solomon. Pero ang nagsuot sa akin ng aking toga sa bautismo, si Brother Wency Machenso. Tatay Wency. Opo. Tatay Wency. Anyway, yan ay talagang, alam nyo, napakaganda ng ating narinig kay tatay, no? Na talagang sa pananampalataya ay talagang hindi madali na ikaw ay manindigan. Pero nakaka-inspire yung kanyang sinabi, no? Na willing siyang iwanan ng pamilya niya. Yung Sakripisyo talaga sakripisyo talaga. Pero eto ngayon ang gusto naming malaman, kapatid na Eddie. Ngayon ikaw ay baptized na as a Seventh-day Adventist. Meron bang nakita kayong pagbabago sa inyong karakter, sa pag-uugali, sa inyong buhay, mula nung kayo naging Adventist kumpara noon before kayo naging Adventist? Magandang tanong yan, kapatid na Opo. Ronald. To tell you frankly, ang totoo, maging yung aking asawa natutuwa. Amen.
Dahil sa nakita niyang napakalaking pagbabago sa aking karakter. Wow. Maging sa aking attitude, dati magagalitin ako eh. Amen. Totoo yan. Dati magagalitin ako. Pero ngayon, nakita niya yung pagiging malumanay ko pagka meron kaming di pinagkakaunawaan. Amen. At higit sa lahat, dati, tatapatin ko, lihim akong umiinom ng alak. Oh. Hindi alam ng pamilya niyo. Hindi alam ng aking pamilya, sa labas ako umiinom eh. Active pa po kayo noon sa Active ako. pagmi-ministry. Alam ko, bawal sa Iglesia ni Cristo ata yun. Huwag na tayong mag-pretend, huwag na tayong Magkunwari. magkunwari. Mga kapatid, maging sa mga ministrong nandyan pa, huwag na kayong magkunwari. Nandyan ang itaas, ang Panginoon Diyos, nakakasaksi sa inyong ginagawa. Alam nyong bawal, pero ginagawa natin. Paninigarilyo. Yan. Yan eh. Lahat ng yan, Vision. totally. Inalis. Totoo po, hindi ko rin maintindihan. Totally kong naalis bigla. Amen. Ito naman talaga yung kapangyarihan. Kapangyarihan ng Panginoon. Bumago ng Ay, buhay. Makikita niyo, hindi ako balat yung mag-usap. Sa aura nyo ako basahin. Tignan nyo Tama, aking oo. aura. Totally kong naalis. Pati nga yung pagkain ng karne ng baboy eh. Nawala na din agad Opo. lahat. Amen. Amen. Kasi nag-work na yung Holy Spirit sa inyo. You are now Lahat truly ng part yun. of the child. Kaya masasabi kong mas malaki ang nagitang pagbabago sa aking buhay nung ako'y mabautismuhan. Amen. Maganda siguro Sa ay Seventh-day Adventist. panawagan nyo ngayon dito sa ano yung huli yung panawagan doon sa mga nandyan pa sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Eddie. Mga kapatid, Ano yung gusto nyong message ang sa kanila? aking may bibigay na mensahe, huwag lang pasugo ang inyong binibili. Bumili kayo ng Biblia. Tama ka naman. Bumili kayo ng Biblia, magbasa kayo, magsuri, magsiyasat. Huwag tayong papayag na para tayong timon na kung saan dadalhin, doon tayo susunod. Huwag merong kayong kalayaan ng magsuri, magsiyasat. Ang totoo, pasugo nga, bumibili kayo, hindi nyo binabasa eh. Totoo po yan. Bibili ka ng pasugo, pag isa nga lang binili mo, magagalit pa sila. Kailangan 3 hanggang 5 o 10 pa. Bakit? Lalo kung ikaw isang katiwala ng isang grupo o pangkat. Kailangan bumili ka 10. Amen. Magkano 20 ang isang pasugo ngayon? Oo. Dati So, ibig sabihin 10. talagang hindi na kayo, kumbaga, sa mga kasama natin, yung mga nakikinig, ano po ang maipapayo nyo para maging bukas ang isip nila na magsuri pa sila bukod sa kanilang kalagayan bilang kaanib na Iglesia ni Cristo? Kasi parang sa kanila hindi na sila dapat magsuri dahil nasa tunay na Iglesia na daw sila eh. Ano bang maganda ho ang payo ang Ang may papayo ko lang bukod sa sa kanila, sinabi nyo na magbasa ng Biblia? kung talagang ang inyong pakay ay magsilbi sa Diyos. Magsilbi sa Diyos at magsilbi sa Iglesia. Kung yun ang talagang pakay ninyo, hindi lang po kayo dapat patatali sa isang doktrina. May kalayaan kayong magsuri. Pero kung ang pakay nyo lang ay kaginhawaan katulad ng binanggit ng kapatid na Eranio Manalo sa kanyang speech o sa kanyang mga lektura, kasi karamihan sa mga nagmamanggagawa ngayon, sweldo lang ang naman ang talaga hangad dyan eh. Kaginhawaan. Totoo yan. Saan ka nga naman mag-aaral ng isang kurso na pagkatapos mong makapag-aral, may trabaho ka na agad. Porcher ka pa nga lang, hindi ka pa ginagamit sa ministry pero sumasahod ka na. Yun ang isang nagpaakit kay napakaraming nagmamanggagawa ngayon. Pero kung nag-aral kayo lang dahil lang sa sweldo, sa salapi, hindi kayo maliligtas. Kung mag-aaral kayo, pag may ministro kayo, para magsilbi ng totoo sa Diyos at sa Iglesia, gan kayo bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoong Diyos. So, pagdating sa doktrina, ano naman masasabi nyo kumpara sa Iglesia ni Cristo ngayon, sa doktrina ng Seventh-day Adventist? Sa doktrina ng Seventh-day Adventist, ako titindigan ko ngayon kahit saan tayo magharap. Ito po ang totoo. Amen. Walang pinipilipit ditong aral.
Wala rin ditong inililiko-likong mga talata para lang Yun nga. umiwas sa isang issue. Napansin niyo yung pagkakaiba ng paraan ng pag-aaral, no? Opo, opo. Ng Iglesia ni Cristo at ng At ang isa Sangguniang. kong hinangaan dito sa Seventh-day Adventist, mula sa bata, Mhm. batikan pagdating sa Biblia. Amen. Tinuturuan talaga. Opo. Anak. Ilalatagan ka nga ng isang bata rito sa Seventh-day Adventist ng talata. Subukan mo sa Iglesia ni Cristo, walang mailalatag na talata yan. Amen. Walang alam sa Biblia ang mga kaanib. Yun nga po ang Yun problema. ang totoo. Pinagbabawalan sila kasi ministro Hindi nga naman daw po. Hindi naman. Hindi naman sila pinagbabawalan. Aha. Kaya lang, ang sasabihin nila, hindi mo mauunawaan yan. Hindi Hindi mo ka sugo. maiintindihan Kung yan. walang may magpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag. Kasi kahit ako naman siguro, Brother Ronald, kung ganun ang turo sa akin na hindi ko mauunawa. Dapat ka pa mag-aaral. Oo nga. Maliligaw ka lang. Anyway, maraming salamat sa ating napakinggang patutuon ng ating kapatid. I'm sure marami ho sa inyo ngayon na nakikinig ang na-bless po sa narinig nating testimony. Nagpapasalamat tayo kay Brother Eddie. Alam nyo, hindi ito ang una't huli na makikita niyo si Brother Eddie kasi po ay magiging part po siya talaga ng Back to the Scriptures Amen. Ministry. Yes. Darating ang panahon, kayo po ay tatalakay ng mga doktrina. Yes. Ano ho? Opo, opo. At yung doktrina comparative sa doktrina ng SDA at INC para po mas lalong ikakalinaw ng ating pong mga taga-subaybay. Lalo't ngayon nakikita natin na napakarami pong tinatawag na mga galing sa Iglesia ni Cristo papunta dito po sa pananampalatayang Seventh-day Adventist dahil dito nila nasumpungan yung pagbabago ng buhay at yung tinatawag nating pag naramdaman dito nila yung talagang tunay na pagmamahal at katotohanan ng ating Panginoon. Tama po yung kapatid na brother. Kaya nga, sa susunod, mismong mga aklat Yan. na dala-dala ko hanggang ngayon, mga pandoktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, Gagamitin maging natin. yung mga unang-unang pandoktrina na itim ang kulay nung cover, ha? Hanggang sa kasalukuyang pandoktrina ng Iglesia ni Cristo, susuriin natin yan. Amen. Ipakikita natin yan. Expose natin yung kamalian. yung genuinity nung aklat na yun, baka sabihin nilang yun ay atin lang Amen. ah, Kaya po Yung mga iba. kaibigan, alam nyo talagang kulang ang Kulang ating ang oras. Kaya Yes. sa mga susunod, no, subaybayan nyo po kami at magiging guest natin sa mga susunod uli si Brother Eddie. Sana wag kayong magsawa at talagang part na po kayo ng ating team. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng marami. Muli po ang inyong kalulatian ay naitaas sa programang Back to the Scriptures. Salamat po sa inyong pagtawag sa aming kapatid na si Brother Eddie Suglitan. Alam ko po na marami pa kayong ibang tupa na nasa ibang kawan ngayon. Kaya Lord, dinadalangin ko sila na sila'y matawag sa lalong madaling panahon sa pananampalatayang ito na Seventh-day Adventist. Lahat na ito'y binabalik namin papurit pasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen.